Tanong natin, kung maaring yan ay Iraq, maaring yan ay Babylonia, o Persia, o maaring Asia Minor, Turkey, sino naman yung ibang anghel na mula sa Turkey? Sino naman yung ibang sugo na mula sa Iraq? Babylonia, Iraq ngayon. Alam naman, si Saddam Hussein yan. Di ba? Wala namang may pakikita sila. At saka hindi namang Christian religion na riyan. Hindi rin Persia, dahil sa yan wala namang nagpakilala, siyang sugo riyan, na siyang katuparan ng Apokalipsis 7:2. Ito pa, ikatlo, alin sa mga ito talaga ang tinutukoy sa Apokalipsis 7:2 at 3? Kaya nga, tanong natin, alin? Asia Minor, Turkey, Babylonia, Iraq, Iran, Persia, o alin dito? Ngayon, makikita natin at yung ating sinasabi na ang ibang anghel na binabanggit sa malayong silangan sa 7:2 na binabanggit ng hula ng Apostol Juan, ang katuparan talaga niya, yung kapatid na Felix Manalo, sapagkat yung gawain natupad, pangangaral ng Ebanghelyo. Ang dako, Far East, ang Pilipinas, Far East, malayong silangan. At saka, yung kapanahon, makikita natin yung sino ang kapanahon noong ibang anghel o ibang sugo sa batay sa patutuo ng hula. Sapagkat nang banggitin sa hula, mayroon siyang mga kapanahon, kakontemporaryo na hindi natin, 4 na anghel na hindi may pagkakamali ito ng iba, sapagkat ang sabi rito, ang 4 na anghel, pinipigil yung 4 na hangin ng lupa. Siguro ipaglingkod po natin sa ating mga taga-subaybay, alin po yung hangin na pinipigil po nung 4 na anghel o sugo? Pakinggan natin, Jeremias 4:11, 13 at 19. Sa panahong iyaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Sa aba natin sapagkat tayo'y nangapahamak. Ang hirap ko, ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko ay kakaba-kaba. Hindi ako matahimik sapagkat iyong narinig, o kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma. Ang digmaan po na binabanggit dito, hindi ito ang tinatawag na hangin. Batay po, mainit na hangin, digmaan. Anong uring digmaan? Hindi ito basta karaniwang digmaan, sapagkat ang sabi rito, gagamitan ito ng kabayo na matulin kaysa mga agila. Kaya hindi literal na kabayo, sapagkat kabayong matulin kaysa mga agila. Pagkatapos, karo na parang ipo-ipo. Kaya ito'y mga modernong kasangkapan na gagamitin sa digmaan o sa giyera. May binanggit puro na kabayong matulin pa kaysa mga agila. Ano po katumbas nun? Ang katuparan ho yung sinasabi dyan na kabayong matulin kaysa mga agila at saka yung karo parang ipo-ipo. Yan po ang tangke de giyera at saka yung eroplano na modernong mga gamit sa kasangkapan. This were used sa First World War. Ito hong ating mababasa sa world history. Babasahin ko na lang sa English. The First World War was unlike any war in the past. This was the first war in 3 dimensions. The first war in which cities were bombed from the air and winged warriors fought among the clouds. Of course, the airplanes of 1914 were not so fast, so formidable, nor so numerous as those of today. They were really more important as scouts, a kind of aerial cavalry, photographing enemy movements from above. The soldiers had to turn themselves into beavers and moles and dig deep trenches. Dito sa binasa natin, liwa-liwanag. Yung First World War, ito'y ginamitan, ito'y giyera in 3 dimensions kasi may digma sa lupa, digma sa karagatan at digma sa himpapawid. Kaya 3 dimensions. Dito, ginamit sa First World War ang eroplano na kung tawagin aerial cavalry. Kaya kabayuhang panghimpapawid. Yun ang sinasabi na kabayong matulin kaysa mga agila. Sapagkat kung yung karaniwang agila at saka yung kabayo, ang kabayo, batay dito sa nagsusuri, ang pinakamatuling kabayo, 50 mph lang, miles per hour. Samantalang, yung pinakamatulin na mga agila, 120 mph. Kaya, hindi mangyari kung literal na kabayo at literal na
agila ito, hindi mangyari sapagkat ang sabi sa hula, kabayo na matulin kaysa mga agila. Alin ang katuparan ng kabayong matulin kaysa agila? Eroplano. Ano po naman ang katuparan ng karo na parang ipo-ipo? Sa katuparan, yan ang tangke de guerra. Alam naman natin yung tangke de guerra. Sa bandang gitna, may umiikot dyan. Opo. Pero nagdadala ng kapahamakan sa tao. At that was used doon sa unang digmaan pambuong sanglibutan noong 1914 hanggang 1918, the First World War. Ang sabi sa hula, yung digmaang yan, pipigilin ng 4 na sugo. Sugo, hindi para mangaral ng Ebanghelyo, kundi sila may power para i-hurt o para saktan ang lupa. At mayroon din silang kapangyarihan, pigilin yung hangin. At kung sino ang binabanggit yan, niliwanag sa kasaysayan. Pakinggan natin. Tuloy natin itong librong ating dala, The World History. Orlando of Italy, Lloyd George of Great Britain, Clemenceau of France, and Wilson of America were called the Big Four when they met in Paris to confer concerning the Treaty of Versailles. Alin po ang sinasabi ritong 4 na sugo para pigilin yung unang digmaang pambuong sanglibutan? Ang katuparan niyan ang tinatawag na Big Four, na silang pangunahing kasangkapan para matigil ng ganap ang unang digmaan pambuong sanglibutan. At ito naman ang pangyayari. Kaya nga, kaya ninyo, sa Pilipinas, makikita nyo ang pagkakaugnay. Sa Pilipinas, kasi nung pinigil, 1919 na yan, umaakyat yung gawain. Yep. Pero 1914 ang simula ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. 1914 din ang simula noong First World War. Napansin nyo, dito sa Pilipinas, ang Pilipinas Far East, dito sa Pilipinas, may lumitaw na tagapangaral ng Ebanghelyo. Noon bang 1914, tsaka yung 1919, may lumitaw ba doon sa Iraq na tagapangaral ng Ebanghelyo? Sa Iran. Sa Iran, meron ba? Doon sa Asia Minor, sa Turkey, meron ba? Wala. Dito lang sa Pilipinas yan. At ito nga ang bunga ng gawain ng kapatid na Felix Manalo. Itong Iglesia ni Cristo na naglilingkod sa inyo. Kaya nga, absurd yung kanilang pangatwiran. Sabi nila, tiyak, hindi Pilipinas yan. Pero yung lugar at katuparan, hindi nila tiyak. Hindi makatawa-tawa. Tayo, tiniyak nating lugar. Pilipinas. Tiniyak natin ang taong katuparan. Kapatid na Felix Manalo. Yung hangin, digmaan, tiyak. Yung anong uring digmaan? Merong gagamiting kasangkapan, kabayo na matuling kaysa agila, eroplano, katuparan. Pagkatapos, karo na parang ipo-ipo, tangke de guerra. Di ba tiyak na tiyak, mga gili naming mga taga-subaybay? At kaya nga, pinagpapasalamat natin sa Panginoon Diyos na nagsugo siya sa bansang ito at ang iglesyang itong bunga ng kanyang pangangaral, ang kapatid na Felix Manalo, lumalaganap na sa iba't ibang sulok ng daigdig na dito ay napaanib ang maraming mga tao sa iba't ibang lahi na ngayon ay naglilingkod sa Panginoon Diyos. Na sabi po sa hula, mga alipin ng ating Panginoon Diyos. Umaasa po kami na muli po kayo nakinabang sa ating ginawang talakayan at bago po tayo magwakas, tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, Opo. marami pong salamat sa iyo. Opo. Sa mga karagdagang kaalaman mula sa iyong mga dakilang katotohanan. Opo. Muli po nagliwanag sa pagkakataong ito. Amen. Sana po ang mga inabot na ganitong pangangaral, Opo. mabuksan ang kanilang mga pangunawa. Opo. Matanggap din nila ang pagsusugo mo sa mga huling araw na ito. Opo. Sa pamamagitan po ng kapatid na Felix Manalo. Opo. Patuloy naming natanggap ang iyong mga katotohanan Opo. na patuloy na itinataguyod ng iyong pamamahala. Amen. Salamat po Panginoong Jesus sa patnubay mo sa palatuntunan ito. Opo. Loobin mong marami pang mga taong makapagbalik loob Opo. at makarating din sa pangako mong kaligtasan. Amen. Ama, patuloy pambasbasan ang kabuuan ng iglesia. Opo. Patuloy na pagpalain ang iyong pamamahala Opo. sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.